si Oweb sa top lane. So, jabomba ka lang. Tapos second skill ka lang ng Iritel. Napakalayo ng range niyan. Ang hirap mag-cloud niyan, guys. Kailangan may kasama si Benny Cutie. Napansin natin kanina dun sa ating graph na mababa yung burst din nung Echo. At kung papansinin natin with Terizla at Claude, di ba hindi ito yung mga heroes na expect naman na malakas yung burst, especially sa early game. So, pag matagalan na laban ba ang Echo? Oo, actually for Echo, gusto nila dito as much as possible ay yung mga biglaang play lang. Yung bigla na silang magugulat, isang magandang penalty zone na tapos pag maipit pa ni Cartesi. Actually, yung heavy spin dito, ang expect natin for Cartesi gagamitin para pambuwag doon sa initial na mahuhuli ng Terizla nila. Medyo kakaiba nga yung lineup ng Echo ngayon. Usually nakikita natin na JP or JP post 5 na na catch play. Ngayon, lumaban sila dito sa pangmatagalang laban, yung in-out type ng lineup. Healing, tapos try to put in the damage with the Claude, ganun lang. Itong double support na nakita natin sa Echo, well, count natin na quote-unquote support itong si Faramis. Oo. Sinasabi sa akin ito na may pagka-4 protect 1 sila. Oo, parang ganun nga. All in, very cute sila. Si Yawi ngayon ay pulado. Ay, si Yawi. Si Yue pala. Magka-rhyme lang yon. Habang si Shinsui ay nandito na. Okay, holy baptism. Tatamaan si Edward. But Edward with the slash. Edward, makakapag-slash pa. Oh, pero nice dodge. Nagmumula kay JP. Daddy JP survives. And that's the first blood para sa Orcas. Ito naman yung sinasabi natin kanina, kaya mataas para sa ng Echo yung support utility. Pagdating doon sa ating index kasi mas tumagal yung kanilang team fight nung moment na yun because of the holy healing na rin. Again, for JP. Tsaka maganda yung ginawa nila na nag-group up sila para madepensahan yung isang player nila. Napansin ko doon, kitang-kita natin yung Wilderness Blessing, yung Quantum Charge kay JP. Na-touch na yung final slash. Ang hirap gawin nun i-dodge yung final slash kasi sobrang bilis ng animation yun parang instant yun Hindi mo na mapapansin. Oo. Wow. But then again, Echo nakakuha sila ng turtle, the first turtle ng ating laban. At typically, hindi ito gusto ng mga backsha. Kasi alam natin, yung backsha gusto na lang na-control early stage. However, mukhang even pa naman yung ating dalawang junglers ngayon. Speaking of nagpapantay din, again with the movement spin na dinadala, so nagiging mabilis din yung rotation dito ng Echo because of JP0. But for Blacklist International, maganda yung nagiging pattern doon sa may gold lane, so hindi natin napapansin na si Oheb ay fully nakakapag-farm. Meanwhile, pulado si JP dito, kalahati ang buhay. Nahabol ngayon ni Carl DZ, si Renny J. Nagkakapoke lang. Ay, nanakaw ni Sensui! Ay, hindi pa. Hindi Dito, pala. nasa kanya yung lito. Sa kanya rin yung purple. May purple ba si Carl? Meron. Okay. Practice lang. Wag ka malito, nasa kanya lito. Tama. Iba ka ngayon na, Chantel. Parang Iba ang mga wordplay Ang ngayon ni ate mo si. maganda benta mo ngayon. Maganda, good. Pero ito, actually, para dito sa side ng Blacklist International, parang kalmado sila again because meron silang times journey. And maganda na mabilis dito yung pwedeng rotation ni Sensui. So, alam mo, mainit yung dalawang kupunan natin kasi nagkakasalubong sila lagi sa may riverside. Oo. Pansin ko lang daw, laging binibait ng Faramis yung mga jabomba ni Renny J. Kaya parang goods na goods lang sinasanjing 40. Striking. Okay, penal 3 zone. Pero di ba yung judge, ang gandang times journey. Magmumula kay Renny J para makapag-out doon sa penal 3 zone. So, enough na to para mabugaw ang side ng Blacklist International, makakuha na yung turtle. Pero makakuha ng significant amount ng outer turret energy shields doon ang ating Iritel sa may bottom lane. Parang ginagawa dito ng Echo, ginagamit nila si Sanford para ma-force yung times journey habang meron pa silang isang heavy spin. So siguro malaking benefit na dalawa yung ulti nila. Sakto din kasi 'di ba yun nga yung kay Sanford muna tapos kung mapansin nyo para if ever pwedeng habulin ng Echo, ginamit nila yung Netherrealm for the movement speed. So if ever man may nakapasok doon sa range ng Netherrealm, possible na kill sana for Echo pero bottom lane. Pinalilibutan ng 4 na Blacklist International dito ang dalawa ng Echo. Sabi ni Oheb, Torre na lang muna tayo. Sayang naman kasi. Nakuha ko na lahat ng gold. Pwede na mabawasan. Leave in para kay Oheb. Yun yung sinasabi natin. Damage out to the 6th kill ng isang Iritel as Oheb will take that kill. May onting pitik na ang Filipino sniper pero Aros muna binabanatan niya. Yun yung ultimate ng isang Faramis na nagkabigayan. Yue, mapapa-out na din. Meanwhile, may tuloy pang laban. Nandito na sina Edward. Edward slashing in as Edward final slash. It will take down 40. Edward, Agent Zero, double kill. Grabe napakahaba ng team fight na nakita natin doon sa may bottom lane.
first for Echo, naging maganda yung kanilang initiation kaso sumakto din na mabilis na nakahabol si Edward noong moment na yon. So kung papansinin nyo, mas mataas din ang damage na pwedeng ibigay ni Oheb ngayon. Again, because medyo late game pa ang kulot at lamang din sila pagdating sa goal. Holy Baptism sabay Stampede. What was that? What a combo! Sabi ni JP, anong walang set-set? Meron pa rin naman pala. Sabay magta-transition sina Carl Casey dito sa bandang orange. Susubok na lang si Renny J. May hila Grabe. na gagawin si Renny J. Nasa bandang likod si Edward. Edward, meron pa siyang final slash dito pang setup. Pero may Nether Realm. Si Sanji to save his allies. Dalawa din yung ultimate na kinumit ng Echo dun sa laban na yun, Blacklist. Although makukuhaan sila ng isang kill, hindi sila makakiclear nila yung waves. Actually, ay hindi makapag-push yung Echo. So, pantay pa rin ang gold natin. Interestingly, between two teams. Talaga magpapalitan lang. But take note guys na para dito kay Sanji, ang una niyang binild is yung kanyang necklace of Durance. So ayaw niya na agad or gusto agad nila dito na kung sino man makakasalubong nila, i-burst na agad. So may it be Sensui, may it be Edward, mas magiging madali for them. So wala pa ngayon na heavy spin si Carl TZ kaya pipilitin nila dito na ma-reset yung turtle. Kalate ang buhay ngayon ni Carl TZ. Hihilahin siya dito, reverse time. Carl, heavy spin. Pero Sensui ngayon na makakuha ng turtle. Ngayon, my time's journey pa nakasama na pag-alalay para hulihin ngayon si Sanford. Sabay may hila, sabay may onti magjaboba. Yue will take care of that last hit. Sabi natin kanina, ginagamit ang Nether Realm ni Sanji para mag-advance or maging aggressive against Blacklist. Ganon din ang ginagawa ni Renny J nung moment na yon. Yung movement speed na pwedeng ibigay ng Time's Journey, ginamit niya rin para ma-secure yung kill against Sanford. So all in all, para sa ating dalawang koponan, hindi sila nagtitipid ng kanilang mga skills. Sanji nasa bandang likod trying to save Carl TZ. Hila. Hilahin si Yue. Ninakaw yung heavy spin pero final slash. Babanatan si Carl. Pulado, roll out para kay Sensui habang nasa gitna naman sila Sanji. Nabilabanatan din ng Renny J. Nandito Sensui ngayon sa may bandang orange. Nandito din si Benny. Carl ngayon, pulado, napalalim ba? Lumalim si Edward para makuha yung last hit. Dalawa na ngayon wala sa side ng Echo. Killing spree para kay Edward. Pero bumabanat lang ng bang-bang si Benny Cutie. Si Edward ngayon, blinker out. Edward, final slash. Bumalik pa si Edward. Blazing duet pero sinabayan ng Blazing Journey ni Renny J. Pero may iwan si na Edward. Ang daming nangyari sa skirmishes na yon. Hindi ko na malaman kung sino nakakalamang. Sabi ni Sensui, kuha na lang tayo na verbal. Hindi pa rin pala tapos. At ayun yung mga slows mula sa Light of Retribution. Nakabawi ang Echo. But overall mukhang Blacklist ang nakakuha ng lamang. Nakakuha silang kill kay Carl, pati na rin kay Benny Cutie, at nakanakaw pa ng purple buff. How good was that for Blacklist International? Actually, for Blacklist International, sobrang ganda nun kasi kahit yung Torre sa may middle lane, dalawang player lang yung kinailangan para mas secure nila yung Torre dito, yung tinatayuan ni Carl TZ at saka ni Sanji. So yung diversion play na sinasabi natin para makapag-split push, very effective ngayon for Blacklist and fully aware sila dun sa mga pwedeng gawin ng Echo. Now for Echo, alam din nila na meron silang crowd control. So if ever na mag-overextend naman ang Blacklist International, yun yung kinakapitalize nila. Yes. Pero yung damage kasi ng dalawang marksman natin ngayon, medyo kita natin ngayon na mas mataas yung damage for Oheb. Oheb. Masakit talaga yan. Doon natin masasabi na yung Iritel talaga, this patch, ay mas mararamdaman mo agad yung pagka-online. Sinabi naman natin, mas maganda yung early to mid na Blacklist. Oo, ngayon itutuloy pa rin ng Blacklist International ang laban. 4-on-5 situation. Edward ngayon, huli ka ngayon, 4D. Pero merong Time's Journey. Si Renny J, para ligtas daw sila lahat. Ito na yung pag-ikot ni Carl para maghiwa-hiwalay. Binabanatan ngayon si Oheb. Masyado mamabilis si Oheb dito. Oheb, lumalive steal na lang. What a save mula kay Yue. Mega kill na. At sumigaw na yung fan ni Yue ng Yue. At doon lumamang ang Blacklist International. Now again, Echo, yung pag-zone out dito ni Carl TZ, akala niya mapapatay doon si Oheb no moment na yan. Kaso maganda yung naging change target ni Oheb. Talaga wait lang. Oh, may change target pa. At hindi na nga kailangan yung heavy crossbow ni Oheb. Hindi na mapipigilan din si Gento Boy. Yue with this Valentina. Nagre-recall out now with a swag. Gandang moves coming out from Blacklist International. Sobrang precise. Lalo na nung pagpitas ni Oheb doon sa Claude at nagresulta to sa pagkuha nila ng ating Lord. Blacklist International, we said na maganda yung early to mid game nila at ramdam na ramdam natin yan sa ngayon. Paano nila hahawakan ang lead na to? Actually, for Blacklist International, pinakamaganda gawin dito is sirain na nila majority ng mga Torre dahil meron naman silang Lord sa may middle lane. At kahit sino na lang ma-reverse time dito ni Renny J, actually pwede rin i-burst kasi may damage na dito si Oheb. Balikan natin sa ating Infinix Instant Replay.
Ito yung palitan, tapos makikita nyo dito si Cartesi, diretso mahanap niya si Oheb. Kaso si Oheb, nung wala na buhay, ang ihit niya dito is yung jungle, kaya naging mabilis yung Oo. lifesteal niya. So medyo na-sustain pa na niya at umabot pa Yeah. yung Netherrealm IMU ni Yue. Na-target niya pa yung golem doon. Back Ursa. Yung, Oo. oo. Biruin mo yun, ang hirap gawin nun. Okay, times journey, na-dodge! Yung penalty zone, may lumabas na araw, monster kill! Si Yue! At eto na yung sinasabi nating box, yung pagtatabi-tabi ng Blacklist International. Echo is having a hard time penetrating this. Kailangan nila ngayon ng... Oh! Oh, sabay yun pa ka! Kinento-gento na ni Yue! Kitang-kita natin yung malapit na moves ni Yue. Of course, Edward starting it with the Oo. team. At ito na yung black box. Kung sino man yung pumasok kahit doon ka lang sa gilid ng box, yari ka katulad yan. Okay, nagkakayarian. Tatlong ngayon ang members ng Echo ang buhay pa. Penalty Wow, zone wow. on to 4. Bolado si Rene J. Pero yung damage output ay B10 para sa side ng Echo. Pero ayun, na-shutdown ni 4D si Yue. Ito na ba ang hinahanap ng Echo? Hinahabol ngayon ang itlog. Hinahabol. Tumatakbo ang itlog. Rene J, tumatakbo. May tumatakbong itlog mga kaibigan. Out para kay Rene J. Rene J, nakapag-recall back pa. Hindi mo na makakapag-Easter egg hunting dito ang Echo, but yeah, para sa kanila, ito na yung sinasabi natin, yes, early to mid game, it is Blacklist International. Ngayon na Echo, since nagiging makunat natin, nakikita na natin na meron na ding damage, si Benny Cutie, dahil meron na din siya dito ng Wind of Nature, Demon Hunter Sword, and even Corrosion Set, Golden Staff. Ito na yung mga good chiwap na item actually for Aklod. Kailangan na lang nila dito ng isang magandang setup, kung saan si Benny Cutie sa setupan nila para maging maganda yung kanyang Blazing Duet. Late game insurance cloth na to eh, no? Oo. Eh, parang ano na to, the one. Siya na ang dawa. Yeah, siya talaga ang dawan. Napansin natin na kanina si Benny Cutie tinatry niyang lumaban dun kay Setsui pero wala siyang damage. Alam natin yung ganong klaseng yung hindi burst, yung parang damage over time or DPS type na mga heroes, hindi ganon ka-effective dun sa backsha. At interestingly, tingnan niyo yung emblem dito ni Benny Cutie. Uy. Ngayon lang ako nakakita Oo nga. ng Brave Smite dito sa Claude. Importante, magkakaroon ba ito ng mas malaking impact pagdating ng late game o parang ito ba yung pangtawid ng Echo? Actually, pagdating sa late game, mas mararamdaman natin dito yung Brave Smite for Benny Cutie kasi mas magiging matagal din siya doon na sa, parang mas makakapag-stay siya in the middle of the team fight. Hindi yung pagkadating niya with the Blazing Duet, kailangan lang niya umalis. So, expect na pagkapasok ni Benny, doon na rin aarangkada ang Echo. Pero kailangan muna nila again nung isang ganun na malulupit na mga penalty zone from Sanford. Crucial Lord Dance. Para sa dalawang kupunan na to, may ikot-ikot lang si Sensui. Nagbabato lang ng mga Jabomba si Renjay. Carl ngayon, terrified. Pulado. Carl, hihilain. Naku, pumasok na si Oheb. Nagkapasukan, nagkahilan, nagka-Netherrealman. Sinong mesmerize ang damage? Yun si Benny Cutie. Pero sa mukha ay pinasabog ni Yue. Ang mukha ni Benny Cutie. At si Edward ay makakuha pa ng kill. Mega kill rin si Sanford. Nagkakabulahan na. Si Carl ngayon maiwan. Pulado din si Edward. Carl, wala na siyang matarget. Wow! Blacklist will take advantage of the situation. Pero magbaback din sila. Magiging libreng Lord ba to? Ramdam na ramdam natin yung lack of burst mula dun sa Echo. Ang tagal, ang ganda ng mga bakbakan pero hindi nakakuha ng kill doon yung Blacklist. In fact, ang dami ng pulado doon. Oo, tsaka for Echo kasi nung moment din, ang una pa napatay was si Benny Cutie. Siya sana yung finisher eh. Oo. Kaso nangyari sumakto din, nagkaroon ng reverse time para kay Rene J nung moment na yun. So interesting enough, sabi natin for Echo sila yung merong sustain na overtime because of the Rafael and even Faramis. Pero pinapantayan din kasi dito nung Valentina and even Times Journey. So parang match made in heaven dito yung dalawang, yung post 5 and post 4. Timing. Kailangan nila magkontrahan ng timing dito. Ang isa sa mga notable na nalaman ko about Blacklist International, yung quote na iba ang God mode ng isa sa God mode ng lahat. Ramdam na ramdam natin yung presensya ni Oheb at biglang nakikita natin yung kay Edward, ngayon kay Rene J. You can even say that kay Yue Sensui. Oo, may Ito aura. na ba yun, Manjin? Ito na ba? May Yung aura. God mode? May black aura. The God mode na nalaman mo, may dama mo sa body language of this team yesterday. Parang May, sa Dragon Ball may may black aura na Unti-unti nang tumataas din ang buhok. Oo, naaabangan na lagi sinasabi ni MVP. Ngayon, can Echo defend? Oheb will destroy the tower. 16k on the Lord. Ito na ang tunay na laban. Force of the Queen coming in. Time Journey coming in na rin. Netherrealm ni nagkalabasan na. Okay, penalty zone. Nandun lang si Benny Cutie na binabanatan muna yung minions. Habang si Sanford na yung mapapatumba ng mga crossbow ni Oheb. The Lord is now falling low. Nandun
Mega kill na rin si Yue na gumigendo Genzo. At mukhang yun na nga, the Black Box will strive on. Game number 1 ay mapupunta sa Blacklist International. This winning moment is brought to you by our official